Si Kathleen ay 14 na taon at kasalukuyang naninirahan sa Pangasinan. Nangyari ito noong magbakasyon siya sa Marikina kung saan nanirahan ang kanyang mga kamag-anak. Simula nang mangyari ang kwentong ito ay hindi na siya muli pang bumalik sa bahay kung saan naganap ang kanyang nakakatakot na karanasan. Bakasyon na. Excited ako dahil sa unang pagkakataon ay kami naman ang bibisita sa mga pinsan ko sa Marikina. May business kasi silang dalawa doon kaya't sa unang pagkakataon ay ako naman ang makikitulog sa kanila. Si Tita Rosie ay may 4 na anak, sina Tintin, Kuya Ayam, Kuya Lele at ang kanilang bunso na si Danya. Si Tintin ang pinaka-close ko palibhasa ay magkasing edad kami. 1 week tayong mananatili doon, kaya damihan mo yung mga damit na dadalhin mo. Utos sa akin ni Mami. Si Papa hindi po ba siya sasama? Tanong ko sa kanya. Hindi raw at may aasikasuhin siya. Sagot ni Mami sagad. Agad akong nag-asikaso ng mga dadalhin kong gamit. Mga 4:00 na ng hapon nang makalis kami sa Pangasinan. Habang bumibiyahe ay nakakita pa ako ng 2 manong na nag-aaway dahil sa trapiko. Mga lalaki talaga. Pataasan ng ihi. Walang magpapatalo. Pero siguro kung babae at sexy ang isa sa kanila, malamang ay kayo na pa sila nagkaayos. Nakatulog ako dahil sa sobrang tagal ng biyahe at nang magising ako ay madilim na. Nakaramdam ako ng gutom kaya tinanong ko si Mami kung malapit na ba kami sa bahay ni Tintin. Tumango naman siya at sinabing mag-ayos na raw ako ng aking sarili. Tinanong ko rin si Mami kung anong oras at sinabi niyang 9:00 na raw ng gabi. Maya-maya pa ay nakarating na kami sa bahay ni Tintin. Pagbaba ko ay agad akong sinalubong ni na Kuya Ayan at Tintin. Agad kaming kumain ng hapunan at nakalawang plato ako na kanin dahil sa sobrang gutom. Pagkatapos kumain ay nagpaalam ako kay Mama na maliligo dahil sobrang lagkit ng pakiramdam ko. Pumayag naman siya. Pagkatapos mong maligo ay matulog ka na ha. Bilin pa sa akin ni Mami. Doon daw ako matutulog sa kwarto ni Tintin. Sumang-ayon naman ako dahil siya rin ang gusto kong makatabi sa pagtulog. Pagkatapos kong maligo ay umakyat na ako sa kwarto ni Tintin at naaabutan ko raw ng magkakapatid. Gusto raw nila akong makakwentuhan at maya-maya pa ay nagkayaan kami maglaro ng baraha bago matulog. Ngumiti lang ako bilang pagsang-ayon. Habang naglalaro ay nag-aasaran din kami. Si Tintin ang naging sentro ng asaran dahil may nanliligaw na raw dito. Isusumbong kita kay Mami. Pamiko ni Kuya Ayan kay Tintin. Hala, hindi ko naman yun manliligaw eh. Hindi ko nga yun kinakausap eh. Depensa naman niya kay Kuya Ayan. Kahit na, lagot ka kay Mami kapag nalaman niya may nagpapadala sa'yo ng bulaklak. Magagalit iyon. Singit naman ni Kuya Lele sabay tawa ng malakas. Nagtawanan kaming lahat maliban kay Tintin. Halanda na sa mukha niya na napipi ko na siya kay na Kuya Ayan at Kuya Lele. Natigil lang kami sa pagtawa at nagkatingin na nang biglang bumukas ang bintana. Pumasok ang malamig at napakalakas na hangin mula rito. Niyakap ko ang aking katawan at nagsimula akong kilabutan. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng takot nang makita ko ang isang malaking puno na nasa tapat ng bintana. Sobrang dilim sa bahaging iyon at tanging ang malalagong dahon lang ang iyong makikita. Hindi ko alam kung anong klaseng puno iyon. Hindi ko rin matagalan ng pagtitig dito dahil parang may mga matang nakatingin rin sa akin mula roon kaya't minabuti ko na lang na mag-iwas ng tingin. Bigla na lang nagsalita si Kuya Ayan. Hala, baka naistorbo natin yung mga nakatira dyan sa puno. Ang ingay kasi natin eh. Nakaramdam ako lalo ng takot nang sabihin iyon ni Kuya Ayan. Parang ayaw ko nang matulog dito sa at gusto ko nang umuwi. Eto na naman si Kuya Ayan eh. Nanakot na naman porkat hindi ka rito matutulog eh. Singhal ni Tintin. Oh, bakit? Totoo naman yung sinabi ko ah. Kaya kayong dalawa huwag na huwag ninyong iiwang bukas ang bintanang ito bago kayo matulog. Kung ayaw ninyong makakita ng mga nakakatakot na nilalang. Dagdag pa niya sabay sarado ng bintana. Nagkatinginan kami ni Danya. Halata sa mukha niyang tao. Iwan ko sa iyo, sagaw ni Tintin mula kay Kuya Ayan. Huwag kang maniwala dyan kay Kuya Kat. Nananakot lang yan. Baling niya sa akin. Anong nananakot? Ilan na ba ang namatay at nagkasakit tuwing sinusubukang putulin ng punong iyan? Seryosong wika ni Kuya Ayan. Malay ko sa iyo, ang epal mo. Sabi ni Tintin sabay irap kay Kuya Ayan. Alam kong natatakot na rin si Tintin. Itinatago lang niya ito. Maging sina Kuya Lele at Danya ay halatang pinipigilan lang ang takot. Maya may biglang bumukas ang pinto at pumasok si Tita Rosie sa kwarto. O anong oras na? Bakit hindi pa kayo natutulog? Kayong dalawa pumunta na kayo sa kwarto ninyo. Danya doon ka muna sa kwarto namin matutulog. Wika ni Tita Rosie. Sila Danya at Tintin kasi talaga ang dapat magkasama sa kwartong iyon. Agad namang lumabas ng kwarto sina Kuya Ayan. Pero bago tuluyang lumabas ay sinabi pa ito sa akin.
Huwag kang babangon ng madaling araw at huwag na huwag kang titingin sa bintana. Bulong ni Kuya Ayan. Nahindig ang aking mga mabalahibo dahil doon. Hindi ko kasi alam kung seryoso ba siya o nananakot lang. Mami o si Kuya Ayan, nananakot na naman. Sumbong ni Tintin sa kanilang ina. Ikaw talaga, mamaya hindi makatulog yan si Kathleen dahil sa takot. Napakapot na lang si Kuya Ayan habang lumalabas ng kwarto ni Tintin. Sige na matulog na kayo, sabi ni Tita Rosie sabay patay ng ilaw at isinara nito ang pinto. Huwag mong pansinin yung si Kuya, nananakot lang yun, sabi ni Tintin habang inaayos ang hihigaan namin. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Sinigurado ko na nakalakang bintana pero hindi ako nangas na tumingin sa nakakatakot na punong iyon. Humiga na kami ni Tintin sa kama at pinilit kong makatulog. Pero dahil sa takot ay hindi talaga ako dinadalaw ng antok. Nagbilang na ako ng tupa pero hindi pa rin ako makakatulog. Pati lang gamay sinubukan ko ng bilangin pero wala pa rin epekto. Tingnan ko ang aking pinsan. Mahimbing na itong natutulog. Hindi ko na namalayan ng oras pero matagal bago ako dinalaw ng antok at tuluyang nakatulog. Subalit sa gitna ng mahimbing kong tulog ay bigla akong nagising dahil sa sobrang lamig at maya-maya ay naramdaman ko na parang may kamay na humihima sa aking hita. Nawala ang antok ko dahil sa himas na isang himas na tila may pagnanasa. Nanginginig na ako sa takot. Sino ang pwedeng gumawa nito sa akin? Wala akong ideya. Mas lalo akong natakot sa narinig kong malalim na paghinga. Takot na ako. Pero hindi ako dumidilat dahil naalala ko yung sinabi sa akin ni Kuya Alan. Gusto ko nang umiyak at gusto kong tumakbo dahil unti-unting humagapang ang kamay niya patungo sa maselang bahagi ng aking katawan. Naglakas loob ako na bumangon at inisip na binibiro lang ako ni Tintin. Tintin naman nanginginig kong sabi sa aking pinsan sabay harap sa kanya. Pero nanlaki ang mga mata ko nang makitang mahimbing ang tulog niya at nakalikod pa siya sa akin. Medyo malaki ang kama kaya't medyo malayo siya sa akin at imposibleng siya nagmamayari ng kamay na humihima sa aking hita. Walang ibang tao sa kwarto bukod sa aming dalawa. Mas wala, lalo akong natakot at kinilabutan nang mapagtanto ko ang malamig na hangin na kanina ko pa nararamdaman ay nagmumula sa bukas na bintana. Bukas ang bintana na kanina lang ay sinigurado ko pa na nakalak. Kitang-kita ko mula sa madilim na bahaging iyon ang mga matang nakatitig sa akin. Kitang-kita ko yung maitim na lalaki at nalilisik ang kanyang mga pulang mga mata. Tinangka akong gisingin si Tintin at pagkatapos ay pumikit na lang ako at nagdasal sa Panginoon. O yan ang nangyayari sa'yo. Tinapik ako ni Tintin. Bakit nanginginig ka dyan? Dagdag pa niya. Tinuro ko yung lalaki pero hindi ko ito magandang tingnan. Bakit bukas yung bintana? Nagtatakang tanong niya. May lalaki. Garalgal kong tugon sa kanya. Ha? Nasaan? Bulalas niya. Bumangon siya at lumapit sa bintana. Sumilip siya sa labas ngunit wala naman daw siyang nakitang lalaki. Tumakbo siya sa kwarto ng kanyang mga magulang upang gisingin si Tita Rosie at ipalamang nangyari. Ginising naman ni Tita si Mami at ang iba pa. Nagpatawag sila ng mga pulis para mag-imbestiga. Maaaring isang magnanakaw raw ang lalaking iyon at ang magising ako hindi na nito itinuloy ang kanyang pakay. Pinili ko na lang na hindi sabihin sa kanila yung nangyari bago ko nakita yung lalaki dahil baka hindi sila maniwala sa akin. Lumapit sa akin si Kuya Ayan at niyakap ako. Sabi ko naman sa iyo, diba, na siguraduhin ninyong sarado ang bintana. Umiiyak lang ako kay Kuya Ayan at nanginginig pa rin ako sa takot. Alam kong alam ni Kuya Ayan ang nangyari. Alam kong paniniwalaan niya ako kung sasabihin ko sa kanya yun. Pero minabuti kong huwag nang magsalita. At para mapakalma ko ay sama-sama na lang kaming natulog sa salas. Akala ko kinabukasan ay matatapos na ang kababalaghang aking nasaksihan. Hindi pala. Naliligo ako nang dahil aalis kami magpipinsan nang biglang namatay yung ilaw sa banyo. Sinubukan ko itong buksan pero mukhang pundido na yata ito. Nagkibit balikat na lang ako at nagpatuloy lang sa pagligo. Maya-maya pa ay may narinig akong kalabog mula sa pinto. Hindi siya isang simpleng katok lang kung hindi tila pinupwersa itong buksan. Sino yan? Sigaw pa parang sumasagot. Narinig ko na may lalaking tumatawag mula sa labas. Naisip ko na baka si Kuya ay si Kuya Lel lang yun. Kuya naman angal ko sa kanila. Napansin ko na tila lumalakas yung tawa mula sa labas at sigurado akong hindi ito yung tawa ng dalawa kong pinsan. Nagsimula na naman akong manginig at matakot kaya binilisan ko na ang pagligo. Hanggang sa matapos akong maligo ay patuloy pa din yung pagtawa at pagkalabog. Hindi ko alam kung lalabas ba ako dahil natatakot ako na baka paglabas ko ay sumalubong sa akin yung lalaking nakita ko kagabi. Ilang saglit pa ay tumigil na rin ang pagkalabog ng pinto at wala na rin akong naririnig na tumatawa. Bago ako lumabas ay pinakaramdaman ko muna ang paligid. Idinikit ko ang aking tenga sa pinto upang siguraduhin na wala ng tao sa labas. Ngunit napatas ako sa takot ng tila may bumulong sa aking tenga.
Rebecca, bulong niya sa akin na parang ihip lang ng hangin. Sa sobrang takot ko ay binuksan ko ang pinto at umiiyak na tumakbo ko papunta kay Mami. Ikinuwento ko ang lahat ng nangyari pati na yung mga detalye na hindi ko sinabi kagabi sa mga pulis. Dahil doon ay dinala ko ni na Tita Rosie sa kilalang albularyo sa kanilang lugar na si Mang Ponso. Ayon kay Mang Ponso, nagustuhan daw ako ng maligno at gusto akong dalhin ito sa mundo nila. Nang makauwi ay kinuwento ni Tita Rosie na nangyari na rin daw ito sa aming lola. Nagagusto din daw ito sa kanya. Doon ko lang naaalala na Rebecca nga pala ang pangalan ni Lola at dahil siguro kamukha ko siya nung kabataan niya, ay napagkamala ng maligno na ako si Lola. Ang dapat ay isang linggo namin pamalagi doon ay nauwi sa isang araw dahil